Christmas tree. Okay, Merry Christmas. Ayan. So, today, we will talk about Christmas message, no? Ang title ng ating pag-uusapan yun is Unveiling Christmas. So, tatanggalin natin yung takip ng Christmas at ilalantad natin yung mga bagay. Dalawang bagay lang ang pag-uusapan natin about Christmas. So, before that, pray tayo and then start na tayo. Sige, let's pray. Lord, be with us as we listen, as we, Lord God, have this discussion about your word, and may we understand your word, Lord. And I pray, God, na mausap ka sa bawat kabataan na nandito, O Diyos. Maunawaan namin, Lord God, kung bakit ba may Pasko, Panginoon, para saan ba ito, O Diyos. And Lord, please help us, Lord God, na ma-apply ito sa life namin. Makita namin yung katotohanan, O Diyos, na although ikaw ay isang malaking Diyos, ikaw ay yung Diyos na hindi kaya sukatin, Lord God. Lord God, help us to understand you, Lord God, and understand your, Lord God, your motive, your heart, your purpose, Lord God, kung bakit ikaw ay pumarito, Lord God, dito sa aming mundo, Lord God, just to die for us. Thank you, God. Thank you, Jesus. So, Lord, bless us. Holy Spirit, help us, and Jesus be glorified. Yan po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Okay. Before we continue sa ating dalawa, no? Sa ating dalawang topic lang naman, dalawa lang ang pag-uusapan natin, 2 points lang. Meron akong papahulaan sa inyo. At kung sino man yung makakahula nito, meron siyang great gift. Pagkain agad, pagkain. Meron siyang regalo, manggagaling sa atin. Sa atin. Okay, this is, kasi ito rin yung pag-uusapan natin. So, this is about, song, Christmas song. Sino man yung makahula sa inyo, ay may gift. Okay? Isa lang yung mananalo. So, this is an old Christmas song. Okay? And then, bigyan ko lang kayo ng clue. History ng kanta na ito. Okay? Siya ay sinulat ni Andiyan ba? Andiyan yung basahin nyo na lang. Written by ano ba siya dyan? Tapos yung apelido niya ay basta taga-French siya. Tapos, writer siya. Poem writer. On 1847, okay, siya yung nagsulat ng poem. Actually, this song is first, sinulat na parang tulak. Hindi siya talaga kanta. Okay? Pero, and by the way, yung lalaki na yan ay putol yung kamay niya, yung kanang kamay niya, pero still naisulat niya. And then, kinompose yung tune ni Adolph Charles Adams. Okay, so siya yung nag-compose naman ng tono para magkaroon ng tono yung kanta na ito. At alam niyo ba na itong kanta na ito ay muntik nang hindi makilala. Pero hindi na kinakanta pa rin ito dahil binan ito somewhere in France sa mga churches doon. Nung natagpuan nila, napag-alam nila na hindi Christian yung nagsulat. So, bilang ng mga church leaders, so hindi na kinanta. Pero yung mga nakapakinig nito, nung unang beses, is na-in-love agad sa kanta. So, kinakanta pa rin nila outside the church. Kaya nagpatuloy yung legacy ng kanta na to hanggang kumabot ngayon. That is 1847. Pero until now, kinakanta pa rin. Okay, and then, meron na ba kayo, may guess na kayo? May guess? This is an old song. And ito pa isa. This is the first ever song na napakanta sa radyo simula nung unang beses na invento yung radio. Sino naka-invento ng radyo? Si? History tayo. Sino ako naka-invento ng radyo? Si? Si? Wala? Nakalimutan na yung history, no? Wala nga kung alam. Si? Albert Einstein? Radio McQueen. Okay. I-google na lang natin mamaya. Hindi ko rin alam eh. Pero ito guys, nung unang beses na na-invento yung radyo, so tinatry pa nila ito kung gagana, ang unang sinubukan nilang tune is yung tune ng kanta na ito. Okay? Okay, so meron na kayong clue? Meron pa kayong hula kung anong kanta ito? Maliban sa ating, media.
Andyan yung mga kanta, Jazz. Andyan yung kanta. Okay. Ha? Ano yan? Ha? Silent Night. Ano ba? Joy to the World. Sige ba, guess pa. Sabi ko sa mga. Old lang side. Ha? Old lang side. Bawal sa side na to. Nakikita niyo eh. Old lang side. Old lang side. Wala na, wala na. Old lang Okay, side. okay. So, wala nakahula. Siya, nakikita niyo kasi. Okay. Ganda na lang. So, wala nakahula. Pero familiar kayo sa kanta na to. So, let me just show you the video. I-video ko na lang, no? Kung ano yung kanta. And then you will, malalaman niyo kung ano ito. Yan na yung kanta. Andiyan na ba yung video? Sige, sa pala. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul filled its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious born. On the days, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine.
Tutulasin na. Aras! It's a song by, sino kumakanta kanina sa Serena. Korean daw siya. So, Holy Night, titled. Tinalo niya yung taas ng whistle nung kay Mariah. Kasi si Mariah, hinasin ng dalawang notes pa nung nag-whistle siya, kinanta niya rin yung kanta na yan. So, wow, it's not about the singer, but yung mismong lyrics, gusto mo mapansin niyo yung lyrics. So kanina siguro hindi niyo na napapansin yung lyrics kasi ganda nung kanta, or ang ganda nung ang taas ng boses, di ba? So, pero, ano di ba? Yung song na yun ay inspired dito sa pag-usapan natin, somewhere in Luke chapter 2. Okay? And in Luke chapter 2 verse 1 hanggang 20, yung birth ni Jesus. Inspired siya doon. Nung sinusulat ito, nung French writer na yun, hindi ko nababanggit pa, ang hirap manggit. Nung French writer na yun, nagbabasa siya ng Luke chapter 2. Binabasa niya yung birth ni Jesus, and then nilalagay niya daw yung sarili niya doon sa lugar, doon saan yung senaryo, nandun siya, ini-imagine niya na nandun siya, nakikita niya yung si Jesus, yung baby, Jesus, at na ini-imagine niya yung sitwasyon. Kaya naisulat niya. So kung mapapansin niyo, kung hindi ito talagang sinamahan ng Lord, no? Talagang kung hindi ito anointed song, ilang beses na rin ito muntik ng hindi na patugtugin o pakantahin o hindi na i-promote pa. Pero alam mo yun, hanggang ngayon kailangan pa rin natin. Luke chapter 2, it's all about the birth of Jesus. Okay. Alam natin na si Jesus, kaya tayo may Pasko ngayon, is because of Jesus, so sinilang si Jesus. Pero, kaya from Luke chapter 2, verse 1 hanggang 20, kaya doon ako pumunta sa Philippians chapter 2, 5 hanggang 11. Because I believe, nung pinabasa ko to, mas powerful siya kaysa doon sa Luke chapter 2. Because Luke chapter 2 is the history. Okay? Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba? Okay? Yung Luke chapter 2 is yung history and ano yung nangyari doon sa kapanganakan ni Jesus. Pero yung Philippians chapter 2 is tinutukoy niya yung ginawa mismo ni Jesus, yung reason why. Okay? So, gusto ko i-introduce sa inyo sa Philippians chapter 2. Kung may Bible kayo, please turn your Bible in Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11. We will read doon, and then yung dalawang messages na sabi sa inyo kanina, dalawang point na pag-uusapan natin. Ano ba talaga ang Christmas? Kukunin natin dyan. Philippians chapter 2. So basahin natin. In verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped. Okay? In verse 7, but made himself nothing. Can we read that again? But made himself nothing. Ulitin natin. But made himself nothing. Taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Si Jesus yung tinutukoy dito, ha? In verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay. Now, si Jesus yung tinutukoy dyan. Babalikan natin yung verse 5. Okay, dalawang point lang, no? Balikan natin yung verse 5. Sabi, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature of God. Jesus is God, amen? Amen. Do you believe that Jesus is God? Amen. Ang hina, no? Amen. Ang hina ka rin. Amen. Amen. God is Jesus. Jesus is God. Okay, and then sabi niya, being in the very nature of God, that did not consider
equality with God. Kahit alam na Diyos siya, hindi niya kinonsider yung sarili niya as equality as God. Although, alam niya sarili niya na Diyos siya. But, with God, something to be grasped. But, made himself nothing. Now guys, this is the first point, and then gusto kong pag-usapan natin to. Number 1, Christmas is when God became nothing. This is number 1 point. Christmas is when God became nothing. God is everything, amen? Amen. But Christmas Day, He chose to be nothing. Nakuha niyo ako doon? God is everything. He made the heavens and the earth. He fills the earth. He sustains life. Siya nagbibigay ng buhay. Sa Kanya nagaling ang buhay. Sa Kanya nagagaling ang lahat. He is everything. But Christmas Day, on that day, specifically hindi December 25, pero on that day, He chose to be nothing. Pinili niya na maging wala, baliwala. Balikan ulit natin yung verse 5 and papuntang sa 7. Who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing. He made himself nothing. Gusto ko nawain nito. Sino yung natin na tinutukoy? Okay, si Jesus, but kung susundan nyo, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sino yung natin? Kanino niya kinumpara yung sarili niya? Anong anyo yung kanyang kinuha? Human. It's you and me. So sino yung tinutukoy na natin? It's you and me. Because man without God is nothing. But God, without man, still, He is God. Hindi siya makakapektuhan ng kahit anong bagay. Hindi kanya kailangan. Guys, real talk. Hindi ka importante. You are nothing. Without God, you are nothing. Nakuha niyo ako doon? Without God, you are nothing. God is everything. And pero pinili niya on that day, pinili niya na maging nothing. God is massively huge, big God. Hindi ko alam sorry for being redundant. Ngayon pala nagsasorry na ako sa inyo kung redundant ako. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo that God is big God, sobrang laki ng Diyos, and wala akong ibang paraan para, kasi kung i-explain natin si God, wala ka talaga para mahanap. Why? Because God is indescribable, hindi mo siya madi-describe. Kahit gamitin mo pa yung buong lifetime mo, pagsamasamahin natin yung mga buhay natin dito, hindi mo ma-explain si God. Because God is indescribable. Amen ba? Nakukuha niyo ba ako doon? Amen. Pero let me, hayaan nyo na-explain ko sa inyo in this way. Meron akong video na pinadownload kay Chas in just 5 minutes. Gusto ko ipakita sa inyo. Is napaka-cheap nga na itong explanation na to eh. Pero, tsaka lagi na natin nakikita. Pero gusto ko lang balikan natin para somehow magkaroon tayo ng idea kung gaano ba kalaki Diyos itong pinag-uusapan natin. Okay? And then mamaya tutuloy tayo dito sa first point natin. Okay lang kayo kung may 5 minutes tayo, manonood na tayo 5 minutes. Okay lang kayo? Okay lang rin kung English. Okay lang rin kung English. Okay. So, please, 5 minutes and I believe naman di naman kayo mabuboring dito.
Ever since man first looked into the night sky, he knew that he was a part of something much, much bigger than himself. The vastness of the heavens was incomprehensible. The breadth of it all spoke of things eternal. And in looking at the heavens, man believed that perhaps he was really looking into the face of God. From Psalm 19, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech, and night after night they display knowledge. So where are we in this place called the universe? Our moon is our nearest neighbor, 250,000 miles away. Our sun is 93 million miles away from the Earth. The solar system is flying through space at 134 miles per second, spinning as it goes. It is a part of a vast collection of stars and star systems. Scientists estimate as many as 200 billion stars are a part of this collection called the Milky Way galaxy. Saturn, of the 9 planets in our solar system, is over 1 billion miles away. It is 1,000 times the size of our Earth. Of the 200 billion stars in our Milky Way galaxy, 6 billion of these stars have planetary systems like ours. Every star we can see in the night sky lies within the realm of our own galaxy. Voyager 1 is now the most distant human-made object in space. It was launched in 1977, traveling at a speed of 40,000 miles per hour. It is just now arriving at the edge of our solar system. The sun there is only 1/5000th as bright as here on Earth, so it is extremely cold, and there is very little solar energy to provide electrical power. The fact that the spacecraft is still returning data is a remarkable surprise to our scientific community. Our solar system, containing the sun and the 9 orbiting planets, orbits the center of the Milky Way galaxy on just one of its outer spiraling arms. Our Milky Way galaxy, the home to our solar system, is just one of over 125 billion galaxies that make up the visible universe. Andromeda is the next closest galaxy. It is 10 million miles away from the Earth. Traveling at the speed of light, it would take 2 million years to reach Andromeda. Andromeda and the Milky Way form a small cluster of galaxies called the Local Group. Beyond the Local Group are even greater clusters of galaxies. Man has no knowledge whatever of what lies beyond this distance. From Hebrews chapter 11, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. From Colossians chapter 1, and Jesus is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Jesus and for him. He is before all things, and in him all things hold together. How big is God? The Bible declares that the endless eternal universe is just one of God's creations. As incomprehensible as that is for our minds to conceive, what may be even more unimaginable is that in the vastness of all that he has made, he loves you. And through Jesus Christ, his Son, the God of the universe, extends his hand and his love to you. Amen. God is a big God. He is the source of everything. He created everything. Nilikha niya ang lahat ng bagay na nakikita mo, pati yung mga hindi mo nakikita. The visible and the invisible things, siya lumikha. And
This is God. Ito yung pinag-uusapan natin na Diyos. Hindi siya yung Diyos na, alam mo yun, teeny-weeny little God. Hindi siya yun. Yung Diyos na ating pinag-uusapan is sobrang laki. And God said in Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And then kung susundan nyo pa yung mga, yung sa Genesis verse 2 hanggang yung onward, okay? Makikita nyo paano niya create, paano niya ginawa yung universe. Nagsalita lang siya. Wala siyang effort. Kumbaga nakaganyan lang siya, let there be stars, moon, let there be sun. Nagsasalita lang siya sa breath niya lang. Okay? Ganun siya, ganun niya lang nilikha. And this is the God na yung pinag-uusapan natin na Diyos. Siya lang naman na pag lumilikha, nagsasalita lang, din may nangyayari. Ito, paliwanag ko sa inyo. Universe hanggang ngayon is hindi pa na-discover kung gaano kalawak, gaano kalaki. So wala talaga siya sukat dahil hindi pa siya nasusukat hanggang ngayon. Dahil marami, kung magbabasa kayo tungkol sa mga ganyang article about sa universe, nag-expand ang universe bawat oras. Nag-expand siya. So hindi talaga siya nasusukat. Pero guys, ito universe ay napupuno ng mga iba't ibang pang galaxy and billions of galaxy. At doon sa galaxy na yun, isa doon yung galaxy natin. Anong tawag sa galaxy natin? Milky Way. At yung Milky Way is napupuno po ng 200 billion. Kung narinig nyo, 200 billion stars. Yung ating sarili ng Milky Way, pero yung ating sarili galaxy, pero marami pong galaxy. Okay? And then somewhere in our Milky Way, nandun yung solar system natin. So, alala niyo pa yung solar system natin? Sun, ano yung pinakamalapit? Okay, good. Okay, naalala niyo ba? Very good, children. Okay, isa lang. Okay, sa Milky Way, nandun yung ating konting solar system, napakaliit na solar system. Okay? And then, sa solar system natin, nandun yung Earth. Okay, nandun yung Earth. And then sa Earth, nandun tayo somewhere in Asia. Isa sa mga continent. Okay? And then somewhere in Asia, nasa tayo? Nasa Southeast Asia. And then somewhere in Southeast Asia, nandun tayo. Nasa tayong country? Nasa Pilipinas tayo. O nasa na tayo sa Pilipinas? Sa Calabarzon. O Luzon, tapos Calabarzon. Tapos sa Cavite. Nasa Imus. Sa Golden City. Nasa JNR. Sa ground floor tayo ng JNR. At nandiyan ka ngayon, okay? Nasa upuan ka ngayon. And this is God. Ngayon isipin niyo to, who are you? Di ba? Sino ka naman para pagkaksayahan ng panahon ng Diyos? But this is God, made Himself nothing. Pinili niya, this all-powerful God. Naniniwala ba kayo na God is all-powerful? Amen. Pero guys, hindi ba naisip? Bakit niya pinili na ikulong yung sarili niya sa isang simpleng bata? Sinilang siya na isang simpleng bata. And take note guys, sinilang siya hindi sa magarang hospital. Saan siya sinilang? Eto alam niyo ba yung word na sabsaban is polite word yon in Tagalog ng manger. So, ginawa lang polite, sabsaban. Pero ano niyo ba talaga tunay na pangalan kung gagamit tayo ng layman's word dito? Ang totoong pangalan nun is coral. Gets? Now imagine coral. Coral, kulungan na. Ay, kulungan ng? Ano ba? Baboy lang ba? Mga hayop ito. Okay? Lahat ng hayop na pang-booking. Okay? And guys, coral ay hindi ideal na lugar kung saan napakagandang ipanganak yung isang bata. Nangarap ka ba ng gano'n? No? One time, magkaka-baby ako, di papanganak ko siya sa coral. Nangarap ba kayo ng gano'n? Guys, coral,
napakadumi na lugar. Diyan kumakain, tumudumi yung mga hayop. Nagkalat ang virus, nagkalat ang bakterya, nagkalat ang lahat ng mga bagay na pwedeng makasama doon sa bata na isisila kung sino man yun. Okay? Pero guys, Jesus God, the God of all things, the all-powerful God, He chose to be, He became nothing in the form of man, in your form, in my form. This is Christmas. Merry Christmas. Pakibati mga ikaw ba, Merry Christmas. Gano'ng malaki si God? God is infinite God. Alam niyo yung word na infinite? Sa Tagalog ay walang katapusan. Infinite. Alam niyo si God? God has no beginning at wala ring end. So wala siyang pinagsimulan dahil in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Gets niyo? Nag-gets niyo? In the beginning, God. Bago pa magsimula ang lahat, nandun na si God. Okay? So may nagtanong sa akin, may nagtanong sa akin, okay, si God ang lumikha ng lahat, sino lumikha kay God? Diba? So may mga ganun, may nagtanong sa akin ng ganun. So sabi ko sa kanya, kapag may lumikha kay God, hindi na siya God. Nag-gets niyo? Kapag ang isang bagay na create, anong tawag sa kanya? Creation. Si God ba ay creation? Hindi, siya ay creator. So kapag may lumikha kay God, hindi na tawag sa kanya creator. Ang tawag na sa kanya ay creation. So kapag may lumikha kay God, hindi na siya Diyos. So walang lumikha kay God because God is unlimited God. He is infinite. Wala siyang pinagsimulan at hindi rin siya matatapos. And this is God. But take note, gusto ko makita nyo itong idea na to. Bakit niya pinili na, okay, is God, kung mamamatay tayo lahat dito, at kung imagine nyo ito kahit naman wala tayo mag-i-exist si God. Amen? Sa tingin mo ba, pagka wala ka, hindi siya gagana? Alam mo ba na kahit wala ka, mag-i-exist pa rin siya? He's still God. Bakit? Unlimited siya. Hindi niya kailangan ng input mo. Hindi niya kailangan ng tulong mo para mag-exist. At doon siya, God siya, forever siya. But He chose to be not. And this is the first point gusto ko sabihin sa inyo. Christmas is God. Okay? Christmas is when God became nothing. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, you are not that important. Kung pagpapasihan lang natin yung qualification ni God, hindi ka papasa. Hindi ka papasa. Walang papasa sa atin dito. Unreachable siya. Pero ito because sa sobrang love niya tayo. Ito pa isa. Kasi parang pag sinabi kasing love, parang parang pag sinabi kong I love the person, parang ganito parang may reason ako kaya ako siya minahal. Meron akong dahilan at ang dahilan ko is siya. Kaya ako siya minahal. Nag-gets niyo ako? Nag-gets niyo ba ako doon? O malabo ako magsalita? Pilipino po yung language ko. Nag-gets niyo naman ako? Nagmahal na ba kayo? Hina Nagmahal na ba kayo? Yeah! Di ba sometimes kapag nagmamahal ka, pag ikaw nagmahal, is meron kang reason. Alam mo, yung object of love, meron kang pinaghuhugutan. Di ba? Meron kang hugot. Kumbaga, kaya ako siya minahal kasi I love the way di ba? She smiled. I love the way kung paano siya umuupo, paano siya kumakain ng ice cream. Ganda nga in all angles. Di ba? Nakuha niyo ako doon? Kung bakit meron akong dahilan kung bakit minamahal ko siya. Pero ito guys, tingin sa akin.
Alam mo ba, every time na tumitingin sa'yo si God, wala siyang reason kung bakit ka mamahal. Wala siyang huhugutin, wala siyang paghuhugutan. Kung ikaw lang yung dahilan. Bakit? We are undeserving. We are nothing. So kung mag-iisip ka, bakit mo kaya ako minahal? Bakit mo kaya ako minahal? Sagot, wala. Anong meron sa akin? Yung mga tanong na, anong meron sa akin? Bakit mo ako minahal? God, bakit ka namatay sa akin? Sagot ko sa'yo, wala. Walang dahilan kung hahanapin mo lang. Walang dahilan si God kung bakit kumamatay siya para sa'yo. Wala siyang dahilan. Bakit? Undeserving tayo. Kaya nga tawag is grace. Yung ginawa niya is grace. Undeserving ka, pero binigay niya pa rin. Alam niyo yung reason niya kung bakit namatay siya at pinili niya, He chose to become nothing, even though siya ay everything. Pero He chose to be nothing on that day nung sinilang siya. Ano niyo bakit? Hindi yun dahil sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun dahil sa'yo. Alam mo kung bakit? Because He decided na kahit na wala siyang dahilan para mahalin ka, nag-decide siya na mahalin ka. Walang kondisyon, walang nag-request sa kanya na gawin yon, pinili niyang gawin yun. Hindi ito parang Dear MOR na magsasend ka ng request. Hindi ipapabasa mo. Okay. At kung maswerte ka, is mababasa yung story mo na that is, hindi ganun yun. Hindi mo ni-request kay God na pumunta siya dito sa daigdig, piliin niya na magkatawan tao, mamatay para sa'yo, and after 3 days, mabuhay para din sa'yo. It's not about you, it's all about God. Amen. Amen. So don't think to yourself na sobrang mahal ako ni God because I have everything. He has all the reason kung bakit ako mamahalin. No, don't think about it. Huwag ka magpantasya. Hindi ka importante. Actually, you are nothing. Without God, you are nothing. Pero sasabihin ko sa'yo, with God, kahit wala ka naman kahit anong bagay, you have everything. Because God is everything. Merry Christmas. Happy Christmas. Amen. That is point number 1. So ano yung number 1? Christmas is when God became nothing. Okay? The God of everything became nothing on that day, Christmas Day. Number 2. Christmas is about God inviting men to join His story. Number 2. Ano ulit dyan? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Christmas is about God inviting men to join His story. Ulitin ko lang ha. Hindi vice versa. Hindi nagkaroon ng Christmas dahil sa'yo. Nag-gets niyo ako doon? Dahil nag-pray tayo. Kaya ba nagkaroon ng Christmas? Kasi nag-pray tayo, Lord, bumaba ka dito kasi mapupunta kami ng hell kapag hindi ka dumating. Wala naman nag-pray ng ganun eh. So, hindi ikaw yung nag-invite kay God. Ang totoo, si God yung nag-invite sa'yo to be a part of His family. Nag-gets niyo ako doon? May connect to sa number 1. Hindi ka VIP para bigyan ka ng padalahan ka ng Diyos ang invitation na napaka-special mo. No? O parang ayaw mo mag-invite kay God, iniintay mo na ikaw ay puntahan ni God. No, this is not about you. This is about God. Amen. Amen ba? Kasi nakasanayan natin na tayo yung tayo yung nag-iimbita sa Diyos. Pero nakasanayan natin, napansin nyo, every time na di ba nag-pray tayo about prayer of acceptance? Familiar kayo doon? Na kapag ikaw ay bago, gusto mo tanggapin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, gusto mong masave, you will just pray a prayer of acceptance.
Na para bang ini-invite mo siya into your life, into your story. Na nawa, Lord, punta ka sa buhay ko, pumasok ka sa puso ko, pumasok ka sa istorya ng buhay ko. Na parang napaka-privilege ni God na makasama sa iyong prestigious life. Na parang isang malaking pabor sa Diyos yun. Nagigets niyo ba ako? Na para bang sa buhay mo, ikaw yung bida at ini-invite mo si God bilang sidekick. Siya yung binabatok-batukan. Siya yung alalay. Ikaw yung bida. No, vice versa. Alam mo ba na totoo, Christmas, dumating siya dito kasi ini-invite ka niya. Dahil siya ang bida, ikaw yung sidekick. Ini-invite ka niya. At kahit wala kang sidekick, matutuloy yung pelikula. Naunawaan niyo ako doon. Kaya nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, actually hindi ikaw yung nag-invite kay God na pumasok sa story mo. Ang totoo, ikaw yung in-invite ni God, you just accept that invitation para mag-join ka sa story ni God, sa family ni God, maging part ka ng family ni God. Hindi kabaliktaran. Naunawaan niyo ba ako? Naunawaan niyo pa ba ako? Kaya hindi ako sang-ayon dun sa word na I'm doing this for God. Meron akong mga sinulat dyan. Meron akong mga pinakita dyan. Basahin lang natin to. Basahin lang natin. 1, 2, 3, go. I'm going to church for God. Next. I'm reading Bible for God. Ulit. Good. I'm worshiping for God. And then, I will share the gospel for God. And then last, I will raise disciples for God. Ginagawa ko itong mga bagay na ito para sa Diyos. For God. Everything is for God. Ngayon, tapatin niyo ako, anong nararamdaman niyo every time na binabasa niyo, every time sinasabi niyo, I'm doing this for God, para sa Diyos. Anong nararamdaman niyo? Anong nararamdaman niyo? Gusto ko maunawaan nyo ito. You are doing that for God. You are worshiping for God. Kaya mo tinataas yung kamay mo for God. Kaya ka nagbabasa ng Bible for God. Kaya ka nagpe-pray for God. Kaya ka pumunta ng church for God. Na para ba kailangan nila ng service mo? Naunawaan niyo ako? Para malungkot kayo. Kasi nakasanayan kasi natin na ganun eh. Ginagawa ko ito para sa Diyos. Kaya ako pumunta ng church para sa Diyos. Tingin mo hindi na sa Diyos pag hindi ka pumunta ng church. Sa tingin mo pag hindi ka nag-pray, hindi na siya Diyos? Sagutin niyo. Hindi na ba siya Diyos? Mababawasan ba yung pagiging Diyos niya kung hindi ka magbabasa ng Bible? So gusto kong maisip niyo to. Mali yung terms natin eh. I'm doing this for God. I'm singing for God. Kasi parang ang bigat eh. Parang tinatrabaho mo lahat eh. Na parang pag hindi ka pumunta, pag wala yung effort mo, magpe-fail si God. Nagets niyo? Na parang pag wala ka dyan, sa upo na yan, na pag hindi kasi ako umaten, magpe-fail. Hindi kompleto yung service. Hindi kompleto yung praise and worship. Wala. Na para bang ikaw yung everything. Si God yung nothing without you. Wow ha? So hindi ako, sa akin lang, I'm encouraging you everyone. Siguro nababanggit lang natin to, I'm doing this for God, for God, for God, for God, for God. Nababanggit lang natin siguro yan without thinking na yan na rin yung nagiging lifestyle mo. You're doing everything for God. You're doing everything for God? Na para bang may kulang si God, ikaw yung makumpleto kay God? Nagigets ba ako? Hey! Nagigets ba ako? Kaya hindi ayusin natin yung I'm encouraging everyone. Ayusin natin yung pananaw natin about kay God. God is still God even without you. Without or with you, magtatagumpay si God. Whatever it is. Whatever, ano ba yung gusto niyo mangyari yun, with or without you.
So don't make yourself na parang napaka-special mo. Without you, mag-feel say no. But without God in your life, sigurado mag-feel ka. Gets niyo ako? Amen ba doon? So the right word is ganito. I'm doing this with God. Gusto mo palitan natin yan, no? Balikan natin. Sa pinaka-umpisa. Now, palitan mo yung for ng with. Okay. Palitan natin na. So, basahin natin ulit. Yung for, papalitan mo ng with. Okay. Try natin. I'm going to church with God. Next. Sige, huwag na palitan ka. I'm reading Bible with God. And then next. I'm worshiping with God. I will share the gospel with God. And then, I will raise disciples with God. Anong pakiramdam? Hindi mo mas masarap na pumunta ng church. Hindi mo mas masarap na mag-pray. Hindi mo mas masarap na magtaas ka ng kamay because you know that God is with you. Amen? Amen. Kaya hindi ka mahihirapan na magtaas ng kamay kasi kapag ang thinking mo is, I'm doing this for God, ang burden, no? Ang bigat, no? No? Pero kapag alam mo na I'm worshiping with God, I know that God is with me, kasama ko siya, narinig niya ako worship, narinig siya sa paligid ko, narinig siya sa akin. Di mo mas magaan? Ang dali lang mag-serve kasi God is with you. Amen? Amen. Ulitin ko you are not the one who is invite. Hindi ikaw yung nag-i-invite kay God. Si God yung nag-i-invite sa'yo na sumama sa kanyang story. Why? You know why? Because history is His story. Ulitin ko yun. History is His story. Istorya na to mga kapatid. Lahat ng nangyayari dito sa mundong ito at lahat pa ng mangyayari sa buhay mo is istorya ng Diyos yan. Pelikula yan ng Diyos, hindi mo yan pelikula. At kahit kailan hindi ka naging director. So, huwag mong iisipin kahit kailan na. Kaya may Christmas because Jesus, alam mo yan, it's for me. It's for me. No. Kasi kung titignan ka lang niya, wala talaga siyang dahilan para magkatawag tao. Para mamatay, lalo na. But He chose that because He decided to Himself. Walang pumilit sa Kanya, walang nag-request, walang nakiusap. At kahit isa sa atin dito, walang deserving. So this is not about you. Christmas is about Jesus. Amen. So when Jesus chose to be nothing, to be like us, in a form of man, as a baby in manger, that was a loud and clear declaration of invitation for us. An invitation of salvation, an invitation to be a part of His family, an invitation to His story. Ito'y invitasyon. Yung pagdating ni Jesus dito, invitation niya yung sa'yo. Amen. Amen ba? Amen. So Christmas is about Jesus. As simple lang yung pinag-uusapan natin, no? Totoo na mo sa lahat. As simple as that. Christmas is about is when Jesus or when God chose to be nothing. Pinili niya na maging katulad natin, mga baliwala ang mga nilalang, pero He chose to be like us. Okay? And number 2 is Christmas, about God, inviting men to join His story. So right now, gusto ko ma-realize natin to, no? We will pray, kasi gusto ko mag-spend tayo ng time in prayer. Gusto ko ibalik natin yung real meaning ng Christmas sa atin. Hindi yung Christmas na umiikot lang sa'yo sa needs mo. No, it's not about that. It's all because of God. It's all for God. Dahil kay God, dahil kay Jesus, dahil na sa Kanya. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Amen. Okay. So we will pray more. So kayo tayo lahat.